Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. May apat daw or apat na senador ang at pumirma sa resolusyon ni Risa Hontiveros na ibalik or pag-aralan di umano ulit ng Supreme Court itong ginawa nilang desisyon na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. So napaghalataan talaga sila na gusto nilang ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? 'Di ba sabi ni Chase, yung mga galit daw na naging unconstitutional ang impeachment ni VP Sara, meaning yun ang mga taong gustong ma-impeach si VP Sara. So napaghalataan talaga. Mga senador sana sila pero hindi sila marunong sumunod sa kung ano ang binigyan na desisyon ng Korte Suprema. Bakit kaya, no? Yung mga bumoto ni na Bam Aquino at Tito Soto, parang ano ba? Parang tawag dito, pakaya naman. O, tiyan nyo, senador na ito, hindi sumunod sa Korte Suprema. May pinanindigan sila ba? Feeling lang mas magaling pa sila sa Korte Suprema. Sila sa Hontiveros, sino ba yung isa? Basta apat sila mga kabibi. Tito Soto, sino ba? Risa Hontiveros, si Bam Aquino, may isa pa kabibig, comment down below, nakalimutan ko yung pangalan niya. Oo, kabibig. So ito muna kabibig ha, napaghalataan ng mga netizen na parang nagbago si Bam Aquino. At para yatang pinaglaruan lang niya ang ang INC. Kasi chika-chika noon na inendorso si Bam Aquino ng INC kasi hindi siya nagsasalita tungkol sa impeachment or di kaya may condition sila ng INC. Di umano, hindi pa confirm ha, na hindi boboto or hindi pag-usapan or huwag ituloy ang impeachment ni VP Sara. I don't know kung totoo ba yan or hindi. So sabi ng mga tao, naging plastic pagkatapos ng eleksyon at gustong ipa-impeach si VP Sara. So ito ay isang video ni Attorney Topacio na kung saan sinabon niya si Bam Aquino. Bam Aquino noong eleksyon versus Bam Aquino ngayon after ng eleksyon. So let's watch this video kabibig ha. Panoorin natin. Ng mga timba, orokan eh. Orokan. Di ba? Orokan. Di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Correct. Pero honestly, hindi siya issue nung mga kababayan natin. Plastic. Yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng batas, palagay ko yung impeachment. Mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang paligid. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment, bumaliktad na. Dapat matuloy yung impeachment trial. So, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Pero nalungkot ako ha. Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, Masakit doon yun. ng timba Masakit yun, sir. Ng timba at saka mga drum. Ito pala yung kabibig, apat na senador. Sina Tito Soto, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Hontiveros ang pumirma sa reso para iapila ang Supreme Court ruling sa impeachment. Silang apat pala kabibig. So 13 Supreme Court justices versus 4 senators. Wow. Let's continue kabibig. Bam Aquino. OMG. Anyway, speaking of trabaho ng legislator, hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Si Kiko Panghilinan at si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin iupunin ang tubig baha. Bakit? Ayan. Sige, bakit po? Orokan eh. Orokan. Plastic.
Yes. Di ba? O Roman. Oo nga. O di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. So, Correct. ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Ooh. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, Oo, mahirap talaga wala. magtiwala sa Wala. isang Aquino. Natatandaan nyo yung ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-give way si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko, kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Kaya ang nanalo. nangailangan sila mag-people power. Si Extra Apo. constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder. Inagaw. So yun ang nangyari. Ako ayoko ng mga pang-aagaw ng poder via extra constitutional means. Apo. Kaya yung mga nananawagan, Revgov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po yan. For the record, ayoko ng extra constitutional. Apo. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Yung ayon sa saligang batas at ayon sa rule of law. Kasi lagi tayong rule of law. Kaya ngayon ang sinisigaw natin kahapon Opo. Diba? Opo. Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. That's Ayun, may true. mga ulalo Ito, natatawa ako din sa mga kritiko ng Konstitusyon ng Supreme Court. Supreme Court. Kasi sinasabi sila, ang Supreme daw ay Konstitusyon. Hindi ang Legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang Executive, ang Constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Kung sinasabi nyo ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan sa Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay hindi lamang judicial power. Opo. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo at tulad ni Bam at saka ni Kiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan, to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Soto na nakita pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple na ang gagawin ko explanation. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa iking sutok. Hindi abot ang utak ng iba. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama? Ngunit, paulit-ulit na natin sinasabi, napakasimple lang naman. Before you can, jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals plus ang impeachment court. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, Okay. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may aligasyon ng grave abuse.
At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Okay. Yun po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Siguro ni Tony Carpio, the feeling niya, nasa Korte Suprema pa siya, na dapat magmamaig. At alam mo namang sabihin, mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. Yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Diba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay yung si Aquino. Dahil ikaw ay out and out dilawan. Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. O ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi ka na sa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit mo sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Pag dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema. You were always on the losing side. So yun pala, Kabibig, always on the losing side si Carpio pala. So yun, Kabibig, grabe ang pagbanat ni Atty. Pasio, no? Parang timba daw itong si Bam Aquino na pwedeng masudlan ng mga tubig baha, ang plastic. After makuha ang gusto niya sa mga taga-INC, ay ngayon binabirada-barada na niya si BP Sara. Ano ang yung reaction hinggil dito, Kabibig? Ito si Tito Soto din, no? Hindi ko mag-gets din siya. Kaya nga, walang merong bumuto kay Tito Soto as Senate President, pero natalong siya. Oo. Tapos itong si Risa, alam niyo naman si Risa Hontiveros as usual. Tapos, sino pa ba? Kiko Soto. Kiko Pangilinan, di ba? So, itong apat na to, ang posibleng, mga kontrabida. Hindi naman kontrabida. Baka may paninindigan na din sila na ito yung tama, ito yung paniniwala sa amin, based sa pagkonsulta namin sa mga lawyer namin, nakakilala, or may mga lawyer na nag-advise sa amin. So, bigyan natin sila ng opportunity na i-reso nila. Ano nga si Risa ay nagawa ng resolution at 4 na senador ang pumirma so far. Walang problema yun. Nire-respeto yan ng taong bayan kasi yun ang gusto nyo eh. Pero napaghalataan yata na iba din ang parang politically motivated. Ay, ano ba yan? So, yun na nga, Kabibig, marami ang nagkomento ngayon na sana maging din sila ba? Maging tawag dito. Maging fair din sila. Huwag puro sarili nila iniisip. And sabi ng iba, kasi si BP Sara, lagapak yung trust rating niya ngayon kumpara kay Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa Okta survey. Number 1 si BBM. Sobrang tumaas ang kanyang survey. Well, alam naman natin na si Tito Soto ay maka-BBM, pero
Si BBM parang walang pakialam sa impeachment, no? Ay, ewan natin, kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating Ladies Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ano ang iyong komento hinggil dito sa issue kay Bam Aquino na parang pinaglaruan lang niya ang INC, tawag dito, after makuha ang gusto, wala na, nakalimutan na. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!